At nagbabalik mga kasambahay ang Dr. Son TV. Ang topic natin this morning, head and neck tumors. With us, ENT specialist Dr. Hill Vicente. So, ang dami natin nabanggit na head and neck tumors, no? Nasopharyngeal cancer, oral cavity, laryngeal. Yun yung top 3 actually. No? Top 3. Pwede Tapos sa tenga, may ears. pwede sa thyroid. Lot of it caused by smoking, no? Alcohol. May alcohol din. May iba pa bang risk factors na mamana ba ang cancer, for example? Generally, it's genetic. No? Pag sinabing genetic, pwede pa rin mana-mana. No? Okay. Like breast cancer, yun talaga, pwede natin masabi Ayun, na talagang oo. mana na mamana to. No? Malaking tendency talaga mag-develop dito. Pwede rin ito sa head and neck. No? Pero it need not be in the same area. It can go to other areas. Kaya kunyari, meron tayong thyroid cancer, it can go to become a nasopharyngeal cancer and any part of the okay. body. Parang ganyan ang nangyayari talaga pagka may cancer tayo. It can be, cancer in itself is a specific disease which can be in any form. Okay, so pwedeng anywhere. in anywhere. And how will they manifest daw? Paano mo malalaman pag baka may cancer na ako? Sa head and neck, no? Yes. Meron kaming 12 signs and symptoms, no? Ayan, Sa head okay. and neck. Number 1, nagbabalingoy-ngoy ba tayo o nose bleeding? Nose bleeding. Nose bleeding. Balingoy. Balingoy-ngoy. Recurrent na, pabalik-balik. Maski na dapat talaga pagka nagdugo yan, even at one instance, lalo na sa mga matatanda, no, kailangan magpatingin tayo. Sa mga bata, pwede rin naman yung okay lang yan kasi meron sila talagang tendency talaga mag-bleed. Pero sa mga matatanda, dapat magpatingin tayo. Aside from high blood pressure, Okay. may tendency talaga na meron na tayong bukol talaga Posible doon. yun. Yeah. Tapos, pag palaging sinisipon, Okay. Okay. pwedeng yun ang unang manifestasyon. Sa akin sinisipon, pag nagbabara yung ilong, Okay. pag barada yung ilong, sabihin, baka may tumutubong bukol na yun doon. No? Tapos pang-apat, pagka meron tayong bahid ng dugo, inuubo tayo, no? Tapos may blood tinged phlegm ang tinatawag natin. Okay. So yung phlegma natin, pagising natin, o pag nag-inubo Pag tayo, nagduga. may duga. Ano? Pwede namang, pag pinorsa natin, pwedeng magdudugo naman talaga yan. Pero pag if it's persistent, kailangan nating imbestigahin talaga to. No? Tapos yung merong black feeling, no? Black May feeling. nakabara. So, parang may nakabara. Anything naman nakabara, kailangan maimbestigahin natin yun. Ano? Tapos meron tayong mouse is one. No? Okay. Tapos pagka nahirapan lumulon, Okay. tapos pagka meron tayong bukol dito, Kulani. mga kulani, May nakakapa. any kulani does not necessarily mean yun lang ang bukol. Ano? Pwedeng anak lang to ng, Yes. ng something inside the nose, Meron sa ngayon, iba. nasopharynx, sa lalamunan, sa tonsils mismo. Ngayon, meron na tayong marami na tayong incidents ng tonsillar cancer na nagmamanifest lang sa bukol. Ano? So, minsan hindi natin talaga makikita dito. Yung simpleng ihem ng ihem, ano? Persistent na clearing ng throat, Ayan. should be investigated also. Tapos yung namimingi, o kaya one-sided na namimingi, o ugong, okay? Alright. O sumasakit. No? So, may mean na meron tayong problema doon sa likod ng ilong. And this could be, yun lang ang una, no? Okay. Yun lang ang una nun. Tapos, binabaliwala nila, tinitignan, wala naman nakikita. Pero actually, ang problema nun, meron doon sa loob ng ilong. Ano? And this is because of the eustachian tube problem. The eustachian tube nagkukonekta sa likod ng ilong at saka sa tenga. So, nandun yung bukol eh. So, hinaharang niya doon. Tapos, kaya nagkakaroon ng ganitong manifestation. Yung pagkabingi, pag-ugong, especially kung one side lang. No? So, ito yung mga some signs and symptoms, no? 12 na ba yun? Wala pa doon. Wala pa. May dalawa pa. Tapos yung singaw na hindi gumagaling for 3 weeks. Okay. 3 weeks. 3 weeks. So, dapat talaga yan in 1 or to 3 weeks, dapat gumagaling na yan. Pero pag ito tumagal ng 3 weeks, iba ng klase yan. So, dapat you have to see a doctor. A biopsy might be needed. Baka tanggalin natin yun para mabiopsy natin ito. Singaw, mga kasambahay, 3 weeks. 3 weeks. Pag tumagal, pwedeng paulit-ulit nawawala, ano? Pero siyempre, tignan natin kung bakit parating paulit-ulit pa rin to. So basically, pag may edad kayo, then you have a risk factor like smoking or alcohol intake. Alcoholism. Then you have a persistent symptom such as nose bleeding, Yeah. recurrent colds, difficulty swallowing, pagbabago ng boses, bleeding, Nakakapa ng mga may mga Nakakapa bukol, ng bukol. pamimingi. Pamimingi. Dapat magpakonsulta sa Pagpakonsulta na tayo. And usually, ENT. we have what we call during my term as president of our society, meron kaming, pasilip ka. Yung pasilip ka is for early detection
of head and neck cancer using an endoscope. Kasi we know that these things na sinasabi ko are hidden. Okay. Hindi naman pwedeng bukay yung bibig mo, nakikita mo na Nakikita, kagad yun. oo. Okay, binuksan mo yung ilong mo, nakikita kagad yun. Nasa likod pa kasi yun eh. Alright. Yung lalamunan natin, nasa likod. Minsan, sa likod ng dila, nandun yung bukol. You know? So, as much as possible, we use a special examination, which we call endoscopy. Iba yung endoscopy pumunta sa ano natin, Sa sa stomach. stomach. Ito, ang gandun lang sa loob ng lumen. But we are specifically looking for any problem o any bukol doon na sa mga recesses, pati sa recesses, kasi sa ilong natin, madaming recesses yan na nakatago. Kailangan papasukan dapat natin doon. And any cause of bleeding, and any cause of bukol, at saka, yung pang 12 pala, Oo, kami, one 11 more. pala. Bad breath pala. Pag meron kayong naaamoy na kagagi doon, it could be, may tumor pala doon sa loob ng ilong, may sa lalamunan, and which could be Namamaho. persistent, pwedeng yun ang isang cause ng ating, hindi lang dahil sa sirang ngipin lang yun. So, maaring meron talagang bukol doon na nakatago na Kahit dapat na nating nagtutoothbrush. investigahan. Brush, nag-mouthwash na, hindi pa din. So, we use this special examination to look into all of this. Simple lang naman yun. We do is a spray sa nose. Tapos, pinapasok namin yung lighted end doon. Meron lighted end na instrument. Manipis lang naman yun. Pinapasok dito sa loob na lalamunan. Tapos naka-TB naman yun. And then we naturally explain this to our patient para makita nila talaga, they themselves should know kung ano yung nangyayari sa kanya. Tama. So, maganda tong proseso na to. Tsaka dapat talaga encourage natin, lalo na yung mga nabanggit nating mga 12 signs and symptoms na merong ganitong problema. Hindi enough yung papasilip mo lang sa kaibigan mo yung lalamunan mo. No? Pasilip nga pa may Pasilip problema. lang na may flashlight. May Malaki ba flashlight itong lang. sales ko? Kahit dati may mga instruments naman na may mirror ang ENT. Yeah, That's not Ngayon, enough na rin wala lang. na. Ngayon, kasi So- medyo, lalo na pag malabo ang mata ng doktor, hindi makikita ngayon yun. So, generally, hindi Kasi na namin. Malit na salamin lang Malit yun, na no? salamin Malit na lang bilog, yun. tapos Yes. papasok. Tapos, pag hindi pa maganda yung lighting, you can miss it. Yes. Ito talaga, Okay. nakikita natin. Tapos, kung gusto mong reviewin, nakikita mo pa kung ano yung problema. Importante kasi dapat ito, nare-review rin natin. Dok, yung mga hospitals ngayon, mga malalaking hospitals, meron ng Meron facility ng na mga ganito. And even clinics, Sa Kasi mga yung- clinics. Yung anak ko, nagreklamo na something funny. Sabi niya, Mama, something is funny somewhere here. Ganun siya. Pinasilip ko talaga. Okay. Negative naman. Negative naman. That's good. Very good. Oo nga eh. So, ayan. Bago po tayo magpatuloy, mga kasambahay, panoorin mo natin si Miss Yas Moralia dito lamang sa Naturally Yours.